Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Rina Taganila ng CRC San Pedro Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Yes, Father in Heaven, salamat po muli sa panibagong umaga na ito na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Nawa Panginoon, Ikaw ang siyang gumabay sa bawat tagapakinig ng iyong salita sa umagang ito upang ang iyong mensahe ay tumimo sa aming puso't isipan. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga atin pong pag-aaralan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 11 verse 29 to 32 na may pinamagatang Making the Choice Known to the People. Atin pong pasahin ang bawat bersikulo. Verse 29, kapag nadala na kayo ni Yahweh sa lupain inyong sasakupin at aariin, ang pagpapala ay bibigkasin ninyo sa bundok ng Gerizim at ang sumpay sa bundok ng Ebal. Verse 30, ang mga ito ay nasa silangan ng Jordan, sa tapat ng Gilgal, sa tabi ng Asinor ng More, sa lansangang pakanluran, sa lupain ng mga Kananeo sa Araba. Verse 31, malapit na kayong tumawid ng Jordan upang sakupin ang lupain bibigay sa inyo ni Yahweh. Pagdating nyo roon, verse 32, sundin ninyong mabuti ang lahat ng mga utos at tuntuning inalad ko ngayon sa inyo. Ang aklat ng Deuteronomy ay pagsasama-sama ng mga pahayag ni Moses bilang pangunahing instrumento upang pangunahan ng mga Israelita. Ito ay nakatuon sa pagliligtas at pagpapala ng Diyos sa kanyang bansang hinirang. Sa unang bersikulo, dito na inihayag ni Moises, ang utos ng Diyos ay bago sila makarating sa lupang pangako. Meron silang mga bibigkasing pagpapala at sumpa na naaayon sa dalawang bundok, bundok ng Gerizim at bundok ng Ebal, na matatagpuan sa silangan ng Jordan. Nagpapakita lang ito na meron binigay ang Diyos na pagpipilian ng mga Israelita. Kung pinipili nila ang pagpapala bilang pagsunod nila sa utos ni Yahweh, sinasabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, pagpapalain sila at gagawing pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. At kapag pinili nila ang sumpa, ito ay naghahayag lang na sinusubok nila ang Diyos sa parang sila rin na mapapahama. Na sinasabi Deuteronomy chapter 28 verse 20, padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin. Hanggang sa kayo'y malipol, gagawin niya ito dahil sa pagtalikod niyo sa Kanya. Kaya nagpapatunay lang na pinibigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili o magdesisyon para sa atin. Kung kaya't maging maingat sa ating pagpili, pahalagahan ang pagsunod sa ating Diyos. Sa versikulo 30 naman, binigyan din ni Moses kung saan matatagpuan at may isasagawa ang mga ito habang papalapit sila sa ilog Jordan. Sa kabilang banda, isa itong patunay na mula sa kanilang lakbayin patungo sa lupaing pinangako ng Diyos, hindi sila kailanman pinababayaan. Buhat na labis sa pagmamahal ng Diyos sa kanila at sa pangako rin niya sa kanilang mga ninuno na makarating sila sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Sinabi rin dito sa verse 31 and 32 na habang papalapit na silang tumawid ng Jordan, pinaalalahanan ulit sila ni Moises na sundin ang utos ng Diyos at maging tapat sa Kanya dahil ito ay paalala sa maaaring maging kahihinatnan sa napili nilang desisyon. Dito sa utos ng Diyos, binibigyan din na huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang narapat nilang paglingkuran ay si Yahweh na rapat nilang kilalanin bilang iisang Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat. Alam natin sa panahon ngayon, maraming mga taong patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na alam natin malaking kasalanan. Kung kaya't maging handa tayo at maging maingat sa lahat ng bagay. Para sa ating pagtatapos, sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahat ko sa inyo, ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Naway tandaan natin na mamuhay tayo sa nais ng Diyos na maranasan natin sa buhay. Na kahit maraming mga pagpili na kailangan natin pagdesisyonan, tayo manatiling tapat sa Kanya. May mga panahon na mabibigo tayo, manghihina at manlulupaypay, ngunit kung tayo namumuhay sa katotohanan, makakasupong tayo ng kalayaan na sa Kanya lang natin matatagpuan. Mamuhay tayo ayon sa salita at utos niya at lahat ng pangako niya ay matutupad. Kung tayo ay magiging tapat sa Kanya, ang buhay natin ay magtatagal. Yan lamang po, sa Diyos ang papuri. Bilang ating pagtatapos, samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe na inyong panginihag sa umagang ito. Kaninga na marapat lamang na kami ay sumunod sa utos ninyo upang hindi kami mapahamak. Dahil nais mo, Panginoon, ay makasumpong kami ng kalayaan na ayon po sa inyong kalooban. Alam namin na marami kami mga pagpipilian, ngunit ang lahat ng ito ay walang kabuluhan kung maidudulot lamang nito ay kapahamakan.
Humihingi po kami, Panginoon, ng wisdom and knowledge na nagmumula sa inyo upang anumang desisyon na dapat piliin namin ay magdulot po ng nag-uumapong na kagalakan. Ang lahat ng pagpapala mo, Panginoon, ay aming matatamasa kung kami po'y magiging tapat sa iyo. Ang buhay namin ay magtatagal. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Patuloy po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso. Muli niyo po kami samahan sa araw ng bukas sa pagnilay-nilay ng kanyang mga salita. Dito sa ating programa Tinapay Mula sa Langit. Malayan niyo po itong i-share upang kayo po'y maging pagpapala rin sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga.